So, ito yung activity natin, create a visualization highlighting the following. So, first, to create is sales per product. So, how to create visualization? Reporting this sales per product. So, first, go to the website of Power BI. Yan. So, ito yung interface ng Power BI. And since we are using institutional account, hindi agad to lumalabas. So, in case na makita mo tong navigation left bar, look for create. Then, click create. So, kapag kinlik mo yung create, lalabas tong mga to. And to create visualization, we're going to use Excel. Pero hindi ito yung pipindutin. Just click yung pinaka-word na Excel. And then, we need to copy the data from the Excel uploaded in the Google Drive by Sir. So, since dinownload ko siya sa Google Drive ni Sir, mapupunta siya dito sa downloads. So, click tong Excel na dinownload from the Google Drive ni Sir. And then, open. So, since meron na ako dito, syempre, replace ko na lang siya kasi ulitin ko lang. Ayan. So, your file has been updated. Ngayon, kapag na-update na yon, punta na lang tayo sa My Workspace. Pero kapag hindi institutional account, dito siya lalabas sa taas yung pinaka-bar, navigation bar. So, punta ako sa workplace. Ayan. Create ako ng new item. Ang pipiliin ko is semantic model. Ayan. Babalik ako sa Excel. Then, since na-upload ko na siya, click ko lang tong worksheet and exercise. So, I'm going to import that. Then, kapag okay na, ang report natin ready na, view report. Ayan. And, ayoko kasi makita to. So, totally, mawawala na yung pinakalaman. Pero, syempre, pangalanan ko muna tong file na to. Ano ba yun? Ayok pala. Mamaya na lang pala. So, mapapansin mo sa institutional account walang nakalagay dito. Ang hinahanap natin is yung visualization part. So, click edit, continue, then lalabas na yung visualization. Ayan. Nakakailanganin natin. And, para lumabas yung pinaka visualization natin dito, click the AR final. Ito yung dinownload natin kanina. So, since nakapin na natin yung data and yung pinaka-activity, ang sabi dito ay sales per product. So, ang kiklik na lang natin is yung sa sample ni Sir ay product. So, ito yung mga products ng in-upload natin data. Then, yung ayan. Yung sum total. So, meron na tayong report. Ba't ganyan ang haba nito? So, lagyan ko lang siya ng title. Paano ba create ng title nito? Punta ako sa pane. Ay, hindi pa pala.
Click ko lang to. So, wala siya. Click ko lang to and then yan. Yan. Kinlik ko yung table na to. Then, pumunta ako dito sa parang merong icon na paint. Then, punta ako sa title. Then, i-on ko siya. Then, ang gusto kong title is, ano ba yung ano na to? Sales per product. So, tatype ko dito. Sales. Ayan pala, nagsuggest na siya. Per product. Bold ko lang siya. Then, i-center ko. So, ito na yung report natin. Now, kailangan natin ng chart. Yan, para kita mo. So, chart. And then, ang gusto kong makita sa chart ay yung product. Tsaka submission total. So, this is our report. Parang kulang yung report ko. Ovens, mixers, baking ovens, pastry. Yan. So, lakayan mo na lang para makita mong buo yung nilalaman. Ito din yata kulang. Ayun. 3, 6. Yan. Double check nyo na lang. Dapat kita buo. 2, 3, 4, 5, 6. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, kailangan ko na tong i-save. Ay. So, file save as lang and then, pangalan nito ay sales per product. Then save. Ayan. So, ba't ayaw gumana? Nawala na naman siya. So, para makita lang natin, yun lang. Pwede mo din tong pangalanan. Sales per. Okay na ba to? Ba to nauusog?
Siya na lang natin. Sales na lang. Ay, lumaki na siya. Pwede naman palang lakihan eh. O yan. And then, try ko lang din siyang i-save as PowerPoint. Ba't hindi nakita yung report ko? pagesstoreoffice.com Store. So, baka bilhin pa to. Wag na nga. O, so, yun lang yun. Then, next. Mamaya ko na lang siya i-ano sa PowerPoint. Pwede naman i-screenshot lang. Tapos, ilagay dun yung tatlong analysis mo about sa visualization report mo. Then, next. Pangalawa naman is each salesperson contribution over total sales. Each salesperson. Paano kali yun? Each salesperson contribution over total sales. So, sa tingin ko, each salesperson contribution. Sa tingin ko, salesperson, wala naman salesperson dito. Ayan, sales employee kasi salesperson. I think lang naman. And then, over contribution. Tama ba? Contribution over total sales. Contribution over total sales. Hindi naman product kasi kailangan total sales. I think ito yan. Ayan. Move ko na lang. So, each salesperson and then yung total sales nila. Ayan. And then, papangalanan ko siyang papangalanan ko yung title, click the table. Papangalanan ko yung table. So, click the table and then click to. And then, punta ka sa general. Then, title. Man title niya. Iyon mo lang. Ano ba yun? Pwede ka lang i-copy. Oh. Each salesperson contribution over total sales. Each salesperson. Each salesperson over contribution.
contribution, salesperson. Each salesperson, each salesperson contribution, contribution over total sales. Yan. Then, i-bold ko lang din. Then, na ko. So, ito na siya. Lakayan ko lang para tingin ko naman nalalakayan to. Nalalakayan to. Ganun lang din pala. Ganun lang din pala itsura niya. So, iyan na. And then, kung each person contribution niya, yung visual niya, I think mas maganda ipakita through column chart. Di ko alam kung kanya-kanyang invento to. Oh no, mamaya na pala yun. Ito dito sa baba. Column chart. So, wag mo i-click to kasi mag-automatic ma-overwrite niya. And then, gusto kong ipakita is yung salesperson tsaka yung document total sales niya. Ayan. And then, ilalagay mo siya sa PowerPoint din. Lalagyan mo na siya ng tree analysis. So, kahit screenshot mo lang to tapos lagay mo sa ChatGPT yung tree analysis niya. Okay. Then, pangatlo, monthly sales. Monthly sales. Ano yun? Hindi ko alam kung tama yung pinagagawa ko. So, rename ko lang. Monthly sales. Rename ko, pwede ko na makisub to. Ayan. Then, monthly sales. Monthly sales. Yan. Siyempre, kung monthly sales, kailangan mapakita yung total sales per month. Ayan. Ko lang alam kung paano siya lakihan eh. So, lagyan ko lang din siya ng title. Click mo yung table na to. Punta ka ulit dito. And then, general tapos title. Iyon mo. Monthly sales. Monthly sales. Bold ko lang kasi title siya. Naka-center ko. Okay na siguro yung ko lang alam kung paano siya lakihan. Full control eh. Hindi naman siya nalalakihan. Hindi
Hindi ko alam kung paano lakihan. Basta yun na yan, monthly sales. And then, anong better visualization sa monthly sales? Siyempre, kapag monthly sales, try ko daw kalito. Hindi. Try ko tong isa naman ito. Ito naman. Kaya ganito. Yan. Mas maganda to. Muna natin. Na-override siya. Click ka dito sa baba. Tapos ito yung pipiliin ko. Then, monthly sales. Then, magkano. Ayan. Tingin ko tama na to. Ayan. Maganda siya. Hindi ko lang nakiklik yung title. Try kong click yung title na gawing send. Punta ka dito. General. Nakauna yung title niya. Pero gusto ko siyang igitna. Ayun. Pwede siyang igitna. Tapos, i-bold. Yan. So, ganun lang din. Screenshot mo lang to. Tapos, punta ka kay ChatGPT. Then, sabihin mo, give 3 analysis for this visualize data. Okay, so 1, 2, 3. Next na ako. Ano ba yung isa? Sales contribution per marketing channel. Sales contribution for marketing channel. Sales contribution. Sales contribution. Sales contribution for marketing channels. Pinahirapan ko yung sarili ko. Siguro mas okay para hindi siya masyadong malaking ganito. Since naka-letter naman yun, pwede mo naman gawin tong A, B, C, tsaka D. Yan. Then, sales contribution per marketing channels. Siyempre, analyze mo kasi nga data analyst ka. Punta ako sa table. Sales contribution per marketing channel. So, ibig sabihin ko contribution mo, ito din yun. Tama ba ako? I think so. Baba ko lang. Click ko lang ito siguro. Kaya kong sales contribution per market. Sales contribution per marketing channel. Tama ba ako? Sales contribution per marketing channels. Punta ako dito kasi dadagdagan ko lang siya ng S. General title. Marketing channels. Yan. Then, bold ko. Center ko siya. And I think may nabago ba? Ulitin ko.
Okay, yan. Title, bold ko lang uli kasi akala ko na bago kaya inando ko. Kaya lang hindi ko alam kung paano siya laki. Naka-block naman. Bold. Yan. So, ito siya. And then, sales contribution. So, kung kanina sa monthly sales, ito siya. Sales per person. Ito best. Naka-percentage. Tingin ko sa sales contribution, ang pinaka-best dito ay, click mo pala dito sa baba, ay pie chart. Kasi papakita mo yung percentage ng contribution mo eh. So, marketing channels, tapos yung contribution mo. Ayan. Medyo lakihan mo lang para makitang buo. Ayan. Then, punta ka lang sa title para ma-center mo siya. Ayan. It's bold. I think so. Lakihan ko ng konti yung title. Okay naman siguro 19 na lang. Done. Then, dami pala. Sales comparison per customer. Sales comparison per customer. Sales comparison A, B, C, D. Gawin ko na lang siguro tong E. May title naman sa taas eh. Haba kasi eh. I think C. Ay, mali pala ako. A, B, para magkasya. C, D. E, tama ba ako? E na ako. Letter E. So, last one na. Oh my gosh. So, punta ka dito. Nasa letter E na ako. Ano daw yung sales comparison per customer. So, customer, siguro lagyan ko yung code niya, no? Tapos, yung customer name niya. Sale comparison per customer. Sales. Hindi naman sales ng employee. Sales comparison ng customer. So, ito yung customer name. Yung sales nila. Yung status. So, ibig sabihin ito siya. Nalagay ko yung customer code, customer name, tsaka sum of document total. Kasi, yun na lang yung hindi ano. Wala naman sinabing location. Yan.
Again, sales comparison per customer. So, tama lang naman siya. Sales comparison. Sales comparison per customer. Lagyan ko ng title. Sales comparison per customer. I think so. Then, i-bold ko. Center ko. Kaya ko lang siguro ng konti. Okay, ayaw niya ma-center. Siyang option. Siguro ito to. Hindi ko makita. Siguro pwede na to. Ganto ko lang para gumit. Then, i-move ko lang yung table dito. Okay. So, ang sale comparison per customer, mas gusto ko siyang so, nagamit ko na to, no? Ito lang naman yung pwedeng gamitin. Click mo itong baba. Then, ito gagamitin ko. Then, gayahin lang natin yung ginawa natin kanina. Customer name. Total. O, ilalagay ko yung code. Kahit hindi na siguro. Ayan. Better na ganito na lang. Ayan. And then, lakihan ko lang. Diba ito namumove pa? Ayan. Tapos yung title niya, gusto ko lang siyang igitna. Kasi bold. Tapos lakayan ko na lang siguro. Di ko nabihin yung font style. Pare-pareho na lang sila. Then, screenshot lang ulit. Tapos, kay ChatGPT, give 3 analysis for this. And then, yun na. Ilalagay mo na siya sa PowerPoint. Sa format ni sir. Then, last but not the least, letter F. Receivable sales. Receivable to sales ratio. Lo, hirap naman ito. Receivable to sales ratio. Receivable to sales ratio. Letter F. Receivable sales. Paano yun? Paano yung receivable sales? Per customer. So, ang ilalagay natin, customer list. So, may ID sila, may name, may address. So, ito muna unahin natin. Gawa ko siya ng table. Customer code, customer name, ID name,
address, status siguro to. Status na yun. Document number. Hindi ko na siguro ilalagay yung status. Document number. Masyadong mahaba pag nilagay yung document number. Hindi na siguro status. Ang ano lang niya is location. Oh no. Iisa-isahin pa niya. Kasi nakalagay dito address, credit limits and terms for each credit. Wala naman siyang credit eh. Then wala naman silang ay may past due. So tama lang ako, nilagay ko lahat ng past due. Location, ID, name, debit. Sabi daw debit. Tsaka credit. Ang nilagay ko lang ay credit. Ito lang. Siguro ito. Sales to eh. Ito na lang siguro. Tsaka location.
So, need ng calculation. Nag-i-insert ng calculation dito eh. So, I will be needing calculations in Power BI. So, kailangan mo i-click yung kailangan mo i-click yung buong table. Then,
Di ko alam yung number. Okay na nga yun. Pagod na ako. Sana lang yung file name ko Power BI na lang. Kasi CTE yung F lang ang hindi ko alam kung paano gawin. Ayun lang. And then lagay mo lang siya sa PowerPoint, and then bawat isang report may 3 analysis. Then so okay na to. Ito na lang, receivable to sales ratio. Hindi ko alam kung paano gawin, pero feeling ko visualization lang din to. Walang computation. Try ko nga daw. Makita yung ratio dito. Hindi ko alam kung paano yung ratio. Basta yun na yun. Aralin na lang. Then, identify patterns and trends on each report. So, siguro pagsama-samahin na lang siguro to sa Word document, tapos i-upload mo kay ChatGPT. Tapos tanungin mo siya, type mo tong identify the patterns and trends on each report. Then, conduct a more in-depth analysis, then draw conclusion for every report. So, lagay itong dalawa na lang to, i-upload sa Word yung lahat ng result nito. And then, that's all. Try ko lang siyang
tagal. So, yan, okay na. Tapos ito na yung report ko. Then, may ginawa si sir. Kailangan talaga nakalagay sa quick summary. Cut ko na lang siguro to. Gayahin ko yung kay sir. Tapos, may nakalagay dito na analysis 1. Analysis 2. 2 and 3. Then, kakopy ko lang to, papa-interpret ko kay ChatGPT, tas yung analysis niya ilalagay ko dito. So, ganun din to. Move ko lang dito. Gayahin ko yung format ni sir. Yan. Tas, yan ko na siguro to. So, lalagay ko lang dito yung analysis, yung interpretation. So, bali, ang magiging format niya, ito, ayusin ko pa yung pinaka letter F. Magiging format ng sagot natin ay ganito. O kaya, dito mo na lang siya ilagay. It's up to you kung gagawa ka sariling PowerPoint mo o hindi. And that's all. That's all. Thank you. Save ko lang to. Maya ako na lang gawa ng analysis.